Para malaman kung may foul play, isasailalim sa autopsy ang mga labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na natagpuan sa tabing ilog sa Benguet. I-DNA test din ito. Ang driver na huling kasama ni Cabral bago nasawi, itinuturing ng person of interest. May report si Bea Pinlac. Walang malay at naka-fetal posisyon ng matagpuan sa tabi ng Bued River sa ibaba ng Cannon Road ang babaeng ito. Balot na ng foil ng maiangat ng mga otoridad ang babae na kinilalang si dating Public Works Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Isa sa mga itinuturing na mahalagang personalidad sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Kinilala siya mismo ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kwento ni Hernandez sa pulisya, galing sila ng Maynila at napadaan sa naturang lugar. Sabi daw niya, hinto muna sa gilid, tapos bumaba siya, kausap niya yung driver niya, bumaba siya, tapos akala ng driver nagpapahangin lang, chinichik daw niya yung paligid. Ay maya, mga 12 o'clock, may dumating na nagpapatrolya na pulis, so sinabihan sila na bawal po dyan, baka makaksidente kayo, sabi ng pulis, umalis po kayo dyan. So dahil may pulis na sumito sa kanila, umakyat din sila ng Baguio. Nananghalian muna sila sa isang hotel sa Baguio bago muling nag-aya si Cabral na pumunta sa lugar bandang alas 2 ng hapon. Sabi daw ni Madam na madam mo na ako rito. Nagpaiwan. Oo, paiwan na siya doon. Sabi daw niya sa driver na dito muna ako, paano ka muna dyan? Alis ka muna dito, hanap ka muna ng ano dyan. Opo. Pustuhan mo. Oo. Nang iwanan daw niya noon si Cabral, nagpalipas muna si Hernandez sa malapit na gasolinahan. Sinisilip niya si ma'am. Sinisilip niya kasi sabi niya, nakikita ko naman siya nung una. Sabi niya, sinisilip na andun lang. Nandun lang, nakaupo lang. Siguro, sa gilid ng kalsada. Gilid kasi ng kalsada yun pero mataas, hindi malalim yung tangin. Bandang alas 5 raw nang balikan ni Hernandez si Cabral, pero hindi niya ito makita. Hindi rin umano niya nakita si Cabral sa hotel at Camp 4. Kaya dumulog na siya sa pulisya. Bandang alas 8 ng gabi nakita si Cabral sa ibaba ng bangin, walang malay at may mga sugat sa katawan. Nakita namin sa baba as in fetal position. Tapos yung yung katawan niya, yung mga buto niya sa paa, durog na. Pasado hating gabi nang ideklara siyang patay. Ang labi ni Cabral, positibo na rin kinilala ng kanyang pamilya. Kami na yung anak ko tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Tumutol nung una ang pamilya ni Cabral sa gusto ng DOJ na i-autopsy ang kanyang labi. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito mga ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero pumayag na rin sila kalaunan. I-DNA test din ito. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagbe-fake ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Pinapasecure ng DILG ang mga gadget at iba pang dokumento ni Cabral kaugnay ng issue sa mga flood control project. Ang Office of the Ombudsman planong mag-apply ng cyber warrant sa Sandigan Bayan. Kailangan po talaga natin makuha agad-agad ang mga gadgets na ito at the risk of them being altered, erased by family members or friends, and we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood control. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Sa ngayon, kinukonsidera na ng PNP na person of interest ang driver ni Cabral. Pero suspetsya ni Caloocan Representative Egay Erice, merong foul play. Kaya maghahain siya ng resolusyon para mag-imbestiga ang Kongreso. Marami kasing tatamaan kung magsasalita si Yusek Cabral dahil siya'y nakakaalam ng mga insertions kung sino yung mga proponents. Siya nakakaalam. Pinaiimbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure kung meron nga bang foul play. Pero kung ang pamilya ni Cabral ang tatanungin, aksidente ang nangyari. Nagpunta siya dito para magkausap pa kami nung before that day. Sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.